Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ng Sun, Moon at Rising sign kasi bakalin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Medyo maingay nga pala kasi may ginagawa dito sa bahay namin. So, pasensya na sa nagpupukpok. Okay? Nga pala, i-enter ko din yung tungkol sa membership ko. Baka lang magustuhan nyo yung offering ko doon. May mga perks ako doon na hindi ko usual ginagawa. So, kung magpapamember kayo, edi, ayun. Ma-enjoy nyo yung perks, okay, na sinasabi ko, like live stream. So, sa live stream, pwede nyo akong tanungin ng kahit ano. Emperor, the Sun, King of Cups, Wheel of Fortune. May tao sana tayo, kaya lang dalawa. So, dahil dalawa, di energy sila lahat. So, dahil walang description, walang subject, maglalagay tayo ng clarifier cards. Ano to? Itong Emperor. Seven of Wands, the Star. At Ace of Swords. Ano tong isa? The Sun. Kasi ang dating yung bida natin sa kwento natin, in control siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Hindi siya napapapekto sa mga problema. Kasi ano siya dito somewhat optimistic. In a way na kaya niyang solusyonan ang mga pagsubok sa buhay. So, ano tong sinasabi kong pagsubok? Ito, struggle kasi ito, nakalagay naman. Specifically tungkol sa, the Tower. Wala walang binanggit na specific detail. Ano kasi ito unos. Ay, nakalagay naman chaos. Unos, trahedya, tragedy, disaster. So, in general na lang. Kung ano mang problemang kaharapin niya dito, nananatili siyang in control. Organized. Kasi maganda yung mindset niya dito at nandito yung the Star. Somewhat optimistic, hopeful, na maayos ang mga problema kung haharapin niya. Ganun dating. Hindi siya yung tipo ng tao na tinatakbuhan niya yung problema. So dito ang dating siya yung may willingness na ayusin agad ang mga problema. So ngayon, nandito yung the Sun, Okay na itong the Sun na ito.
O, dito may lumabas ng tao. So, more like, ito yung bida natin. Ang bida natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. So, dun iikot tong energy, okay? Sa Libra na lalaki o babae. Pero tatama lang sa kanya kung extrovert siya. So again, yung bida natin, single. Kung di single, biyudo. Okay? Single, biyudo. O pwedeng ito yung ex-husband, ex-boyfriend ng iba sa inyo. Masaya naman siya. Nandito yung das Masaya. Tapos may 5 of Pentacles na. Masaya siya kasi na-overcome niya yung problema niya dito. Pero ulit ang new beginning. So, ano kaya itong problema niya dito? More like financial issues. Hard times rin pala to. Temporary problem. So, ibig sabihin, mangyayari pa lang to. In a way na kakaroon siya ng problema sa pera o baka kinakaharap na niya to. May problema siya sa pera. Tapos maayos din naman kasi nandito nga yung the sun. So, ibig sabihin, may blessing na paparating or malalampasan niya yung problema sa pera, mababayaran ng mga utang o magkakapera siya. At dahil nandito rin naman yung the Fool, na yun nga, may kinalaman siya sa new beginning. So, kung problemado siya, ibig sabihin may pagbabago kasi may new beginning, may new opportunity na paparating. Saka yan pagiging carefree mula dito sa problema. Okay, hard times nakalagay yun. Desperation, poverty, yun na yung financial issues. Pero sa case na to, malaki chance magkakapera yung iba sa inyo. Ngayon, ano tong King of Cups natin? So, yung King of Cups natin, kinlarify ng 7 of Pentacles, the World, at 4 of Swords. Well, ang dating kasi sa akin sa part na to, yung feeling ko ba, naghihintay siya dito May hinihintay siya. May someone na, kasi may King of Cups. So, unang sumagi sa isip ko ay may tao siyang gusto. Sabagay, single naman to, di ba? Single, byudo, o ito yung ex-husband, ex-boyfriend. Minintay siya na bumalik sa buhay niya. Kasi nandito yung 7 of Pentacles. Ito pa yung harmony rin to. Peace. Parang naghihintay siya ng reconciliation. Ito, healing din naman to, recovery, Ayun, nakalagay pala.
So, itong dalawang to, ang dating may someone, probably yung bida natin. Hinihintay niya may hinihintay nga siya, someone na interesado siya na magbalik sa buhay niya. Or pwede ito yung ex niya, hinihintay niya bumalik sa buhay niya. O crush. O basta love interest na lang in general. May love interest siya na parang hinihintay niyang mag-reconnect sila. Pero kung ex, di ayun, mag-reconcile sila. Hinihintay niyang kontakin ba siya, ganun. Ngayon, itong Wheel of Fortune natin. Wheel of Fortune, oh. Queen of Wands, Nine of Pentacles, Death. Wheel of Fortune, kasi blessing to eh. Ayun nga, nakalagay luck. Shift, change, improvement, faith. End. O, ending. Change din naman to. Pero mas, ito kasi good change. Ito kasi di mo masabi kung anong klaseng change. Ang masaklap, ano pa siya, slow change, parang metamorphosis sa caterpillar, papuntang butterfly. Mabagal, di ba yung process? But anyways, remember, may Wheel of Fortune, hindi siya bad energy. Okay? Ang hindi ko lang mag-gets, ba't nandito itong Queen of Wands? Tao ba to? O energy. Alamin natin itong Queen of Wands. Okay? Clouds. Rodent. So, inalam ko nga kung tao ba siya o energy. More like energy. So, ang dating sa akin, di ba, blessing at may Wheel of Fortune. Yung Queen of Wands natin ay kakayahan. Ito yung willpower o strength. O power na lang, in short. Ay, nakalagay pala. Power. Nalampasan ng mga pagsubok. Sa anything na importante sa kanya. Na ikinawo-worry niya. So, maraming pwedeng case dito. Sabihin natin, sense of safety, stability kasi ay pera. Diba? Sabi ko nga kanina, magkakapera naman. O mababayaran ng mga babayarin. O sabihin natin, yun nga, kakaroon siya ng energy ba? Na magtrabaho para mabayaran ng mga dapat bayaran.
Hindi niya hayaan na ma-depress siya, mag-worry. Natili siyang optimistic. Tulad din dun sa kanina na sinabi ko. Kasi may worry kasi dito. Hindi niya hayaan na ma-depress siya. Depression din kasi to. Hindi niya hayaan na maligaw siya ng landas o mawalan ng pag-asa. Para hindi mawala sa kanya yung sense of comfort. So again, siguro babayarin sa bahay, upa, kuryente, bahay. Pag bahay kasi, edi pambayad ng kuryente, tubig, upa, renta. O loan. Kasi dito rin naman tong 9 of Pentacles, oh. Yan kasi yung card na satisfied ka sa pera mo. Contented sa sinuweldo o sa katas ng effort, reward ng pinagpaguran. So ito, magiging negative energy. Mare-release yung negative energy. So, dun matatransform ang sitwasyon, lalo na kung bound sa utang o maraming babayarin. But again, mukhang may positive situation na maaaring mangyari. Malaki chance kasi ilang beses sinabi na may magandang balita sa pera. Kaya lang dun sa relationship, wala eh. Nabanggit naman din kanina, kaya lang naghihintay siya. So, pag ganun, walang outcome. Pasa ngayon, yung tungkol sa relationship, kung yun ang target. Pero at least, hindi mawawalan ng pera yung iba sa inyo. Dahil, biruin nyo nandito yung The Sun at Wheel of Fortune. Na good cards. Sila ay card ng happiness, pleasure, optimism. Basta magiging somewhat blessed yung iba sa inyo. Yun nga lang sa pera siya. Hindi pa sa relationship kung yun ang target. So, saan natin ng abundance sa pera? Okay? O kung walang pera, edi mag-apply. Kasi kung mag-apply, edi matatanggap sa work. At pag natanggap sa work, edi may source of income na, di ba? Para mabayaran ang dapat bayaran. Ngayon, 19 minutes na pala to. Basahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ako dito ng 3 card. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to sa buong period na to. So, sabi, roots. Connect with your roots. Ancestral wisdom guides you. Protection. Create a safe space within the circle. You are protected and empowered. At ang huli, yung transformation natin dun sa death card, umuwit lang. So, remember, yung Wheel of Fortune, change din naman siya. So, transformation pa rin ang change. Pero kasi pag Wheel of Fortune, asahan na yung change ay maganda nga. Laging maganda. Pero kung death card, di mo masasabi. Yun ang masaklap. At madalas painful yung change, di ba? So, pag kasi death card, mahirap mag-adapt sa change. Okay?
Pero again, asahan natin nga na may change talaga. 3 beses sinabi change. Kasi ang transformation, synonym niya ay change. So, sabi dito, transformation is brewing. Embrace change and harness its magic. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.